Ayan po, isa pong mapagpalang hapon sa buhay ng bawat isa. Sige po, tayo po'y magsimula na sa ating prayer meeting. So bago po tayo magsimula, magbatian po muna ang bawat isa at sabihin natin, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 7 verse 38. Sabay-pasabay po nating basahin at taas po natin ang kanang kamay. Ang sabi po dito, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen! Hallelujah! Na sa gabing ito ay dumaloy ang presensya ng ating Panginoon, na mapuno ang bawat sulok ng bawat puso ng buhay ng bawat isa. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah! Hallelujah! We welcome you, Holy Spirit, in this place. We worship you. We glorify you, Jesus. We magnify you, Jesus. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa gabing ito na nandito kami, Panginoon, upang magpuri, magpasalamat dahil sa iyong kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya mo, sa habag mo, sa pagpapala na patuloy mo pong pinaparanas sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, marami pong salamat na ang bawat sulok ng aming mga puso ay hindi, Panginoon, magsasawang magpasalamat po, Diyos. Dahil pinapakita mo, Lord God, ang mga dakilang bagay na hindi mo pa namin, Panginoon, nararanasan, ay ipaparanas mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Na sa gabing ito, Lord God, ay dadaloy ang kagalakan, kagalingan, kapayapaan sa puso, biyaya at pagpapala, O God, na mararanasan po namin, Panginoon, ang presensya mo sa gabing ito, maging Lord sa live stream, O God. Patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa. Ang tinig mo, Lord God, ay patuloy po naming maririnig, O God. Kaya, Lord, marami pong salamat sa gabing ito na maranasan po namin, Lord God, ang pagmamahal mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo kami, Lord, yakapin. Mararanasan namin ang banal mong Espiritu na dadaloy sa bawat sulok ng bawat puso at sa santuaryong ito, Lord God. Kaya, Lord, marami pong salamat na ang panalangin namin, Panginoon, ay patuloy mong papakinggan, O God. Patuloy mo pong linisin ang bawat sulok ng aming mga puso at isip, O God. Kaya, Lord, marami pong salamat sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! We worship you, Lord! Hallelujah! Yes, O God! Napatuloy po naming maranasan ang banal mo Espiritu saan man kami, Lord, pumunta, O God. Saan mo kami naroon na dako, Lord, ay patuloy mo pong ipaparanas sa buhay ng bawat
Ngayon ang araw na kami magsasaya, pagkat Ikaw, O Diyos, aming mararanasan. Ngayon ang araw na kami magdidiwang, pagkat Ikaw, O Diyos, aming mamamasdan. Aming inaangkin, puso'y nasasabik, sama-sama namin dadamhin. Ang presensya mo'y dadaloy, kapangyarihan mo'y dadaloy, kalwalhatian mo'y dadaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y dadaloy, pagpapala mo'y dadaloy, ang paghipo mo'y dadaloy sa bawat isa. Yes, Lord, hallelujah! Ngayon ang araw na kami magsasaya, pagkat Ikaw, O Diyos, aming mararanasan. Ngayon ang araw na kami magdidiwang, pagkat Ikaw, O Diyos, aming mamamasdan. Aming inaangkin, puso'y nasasabik, sama-sama naming dadamhin. Aming inaangkin, puso'y nasasabik, sama-sama naming dadamhin. Yes, O God! Aming inaangkin, puso'y nasasabik, sama-sama naming dadamhin. Ang presensya mo'y dadaloy, kapangyarihan mo'y dadaloy, kalwalhatian mo'y dadaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y dadaloy, pagpapala mo'y dadaloy. Yes, O God, patuloy na dumaloy ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Kagalingan ay dadaloy, kagalakan ay dadaloy, kalayaan ay dadaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y dadaloy, pagpapala mo'y dadaloy, ang paghipo mo'y dadaloy sa bawat isa. Dadaloy sa bawat isa. Dadaloy sa bawat isa. Dadaloy sa bawat isa. Yes, Lord, hallelujah! Yes, O God, hallelujah. Lord, salamat. Salamat, O God, na patuloy po naming mararanasan ang iyong presensya mo. Dahil, Lord, kung hiwalay kami sa iyo, Lord God, wala po kaming magagawa. Kaya, Lord, marami pong salamat na ang bawat puso po namin, Lord God, ay patuloy na isik ka, Panginoon. Patuloy ng iyong mga salita mo, Lord God, ay patuloy po naming panghahawakan, O God. Kaya, Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na mahabagin, puno ng biyaya, habag, pagpapala, na patuloy mo pong pinaparanas
sa buhay ng bawat isa. Dahil Lord, mahal na mahal niyo po kami, Panginoon. At ito, Panginoon, ay patuloy po naming nararanasan, O God. Kaya Lord, marami pong salamat dahil, Panginoon, nakilala ka po namin kung sino ka, O God. Marami pong salamat. Hallelujah. We worship you, Lord God. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. You are beautiful, God. None can compare. Your beauty draws my heart to you. I love you. Oh, holy Lord, you are merciful, God, no one like you. Your love has deeply touched my heart. I love you. Oh, faithful God, with all my heart I will lift your name on high. With all my soul I will sing praises to you. Your love has cleansed my heart and freed my soul. I commit my heart to love you more. How I love you, for your mercy never ends. I worship you with all that is within me. Your love strengthens my heart and praise my soul. Take me over to have more of you. Yes, oh God, you are beautiful, God, none can compare. Your beauty draws my heart to you. I love you.
no one like you. Your love has deeply touched my heart. I love you. Oh, faithful God, with all my heart, I will lift your name on high.
comes easy. You worry your body. Oh Lord, I honor you. I honor you. My God, you're worthy of all the glory. I honor you. I honor you. You deserve all the glory, my God. I worship you. I worship you. I worship you. My God, you're worthy of all the glory. I worship you. I worship you. You deserve all the glory, my God. I praise your name. I praise your name. I praise your name, my God. You're worthy of all the glory. I praise your name. I praise your name. You deserve all the glory, my God. You deserve all the glory, my God. You deserve all the glory, my God. Hallelujah! We worship you, Lord. We glorify you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise your name, Lord God. We glorify you, Jesus. We magnify you, Panginoon. Marami pong salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila, at pasasalamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Amen! Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Surely the presence of the Lord is in this place. Yung presensya ng Panginoon nandito po sa ating kalagitnaan. At nais na po tayong katatagpuin sa ating pangangailangan. Ano man po ang ating mga dinadalangin, ano man po yung ating mga dinadaing nakikinig po si Lord. At alam niya po yung ating matagal na pinapanalangin. Sabi po ng salita ni Lord na when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pangako po yan ng Panginoon. At kung sinabi niya, pinangako niya, papangyarihin niya po yun. Kahit ano man po mangyari. So pangwakan natin yon, yung pangako ng Panginoon. Bago po tayo mag-share ng word ni Lord, may mga nais si Lord na iparating po sa bawat isa sa atin. Actually, kanina habang nag-worship tayo, maliban doon sa dalawang bagay na nais ni Lord ipasabi sa atin, patungkol uli sa worship at saka sa panalangin. Maliban doon, kanina habang nag-worship tayo, ay hindi po pala, praise pala yon. Yung sabi doon, di ba, yung presensya mo ay dadaloy. Kapangyarihan mo ay dadaloy sa bawat isa. May nilagay po si Lord sa puso ko. At
nais niya pong iparating sa atin. Na sa ating pagpupuri sa Kanya, totoo po na may mga breakthrough si Lord na binababa sa atin. Na kapag tayo po ay nagpupuri, may healing, may deliverance, may kalayaan in the atmosphere. Pero alam niyo po, pinapasabi lang ng Panginoon sa akin, mga minamahal ko po na kapatid, na ang makakatanggap ng malayang pagbuhos ng presensya at kapangyarihan ng Panginoon, yung merong bukas na puso. Kaya paalala po ng Panginoon sa atin, alam ko yung mga pumunta po doon sa Taiwan, yan din po paalala ni Pastor Israel sa mga pupunta doon sa Taiwan. Pero alam niyo po, direct from the Lord, hindi ko lang yan narinig kay Pastor Israel, kundi I hear in my spirit, kinausap po ako ng Panginoon, ang gandang gabi po, na ang makakatanggap lang ng matinding pagbuhos ng presensya ng Panginoon na mapagpapala na nais niya pong ilaan sa atin, mayroong bukas na puso. Kaya sa tuwing tayo po ay nagkakatipon po dito sa church, lagi po bukas ang puso natin. Kapag bukas po ang puso natin, nauuhaw po tayo sa presensya ng Diyos. Naghahanap po tayo sa Kanya. Tingnan niyo po, for example, ang isang lagayan na bukas. Kapag binuhusan yan, sigurado, maraming mapaglalagyan. Pero, subukan natin na tingnan, kapag ang isang lalagyan na napakaliit yung butas, o kaya minsan sarado, wala. Masasayang yung pagbuhos. Paalala ng Panginoon, every day, pwede ni Lord ibuhos ang kanyang masaganang presensya, kanyang kaluwalhatian, kagalingan, breakthrough, revival sa atin. Kasi ang Diyos, hindi po siya nagbabago. Pero, yung laging merong puso na bukas at nauuhaw, sila lagi ang makakatanggap ng overflowing na blessing ng Panginoon. Kaya buksan lang po natin ang ating puso. Sabi po ng salita ng Panginoon, mapalad ang nauuhaw sa katuwiran ng Diyos sapagkat sila ay bubusugin. Yung original context po ay nauuhaw sa katuwiran. Pero pwedeng hindi lang po sa katuwiran ng Diyos. Pwede nating i-relate sa ating paglapit sa Diyos na mapalad tayo kung tayo din ay hindi lang nauuhaw sa katuwiran niya, kundi sa kanyang presensya. Sigurado po punuin po tayo ng Diyos. Amen. May pinapasabi po si Lord patungkol po sa pag-worship po natin. Una, yun, sa pag-worship po natin, last 2 Friday, ako din po ang nakapag-share po dito ng message na kung naalala nyo po kung nandito po kayo na ang hinahanap ng Panginoon ay 2 bagay, worshiper at saka intercessor o kaya magsa-stand in a gap. Pero alam nyo po, ni-reveal ni Lord sa akin nung Wednesday at hanggang ngayon, paulit-ulit po, na dinownload ng Panginoon sa akin. Hindi ko po ito, parang madali lang po mag-research sa Google, kaya sa AI, kung ano po yung, ano nga po dapat talaga na gawin. Ano po nga po talaga yung dapat na attitude ng nag-worship in spirit and in truth.
Pero alam niyo po, na-reveal ni Lord sa akin nung Wednesday, nung nasa worship time po tayo, maging kanina, na sabi ng Panginoon na anak, ito yung hinahanap ko na mag-worship sa akin, mga worshiper, na mag-worship sa akin in spirit and in truth. Una po, focus. Para makapag-worship tayo kay Lord, ang nais niya, in spirit and in truth, nais niya, makapag-focus tayo lagi. Minsan, ang gagawin ng kaaway, mawala yung focus natin sa pag-worship natin. Kaya may mga makikita tayo na pwedeng distractions kahit dito sa church, sa paligid natin. O kaya yung mga naiwan natin doon sa bahay na mawala ang focus natin. So ang nais ng Panginoon para makapag-worship tayo in spirit and in truth, yung ating isipan, buong-buo natin na ituon sa Diyos. Kasi kapag double-minded po tayo, kapag isip natin dito kay Lord, yung isip natin nagwa-wonder o kaya pinahintulutan nating wondering, mahirap makapag-breakthrough sa worship. Kasi sabi ng Panginoon sa akin, anak, yung tinuturo ko sa iyo na nakakapag-worship ka sa akin, nakakapag-focus ka sa akin, yan ang nais mong iparating sa kanila. Pero hindi po madali. Kasi may mga times din na nag-worship ako na ang daming pumapasok sa isip ko. Mga bagay na hindi ko naman gusto dapat isipin. Next, focus. Dalawang oras natin po. Pangalawa, surrender. Pangalawa, surrender. After natin mag-focus kay Lord, surrender natin sa Kanya yung dala-dala po natin. Kasi ang hirap makapag-breakthrough po sa worship kapag meron tayong dala-dala. Ang mahalaga na tayo po ay nagpapalinis kay Lord, nagpapasiyasat sa Kanya. Kasi araw-araw, hindi natin masabi na maayos yung ating pananalita, maayos yung ating iniisip, maganda yung laman ng puso natin. Kasi kapag hindi maayos yung mga naisip natin bago tayo lumapit kay Lord, yung puso natin hindi tama, hindi natin mapepeke si Lord eh. Mapepeke po natin na ibang tao pero kay Lord hindi. So, dahil wala namang may nakakaalam, tayo lang naman at si Lord, maging honest na tayo. I-surrender natin sa Kanya. Pakumbaba po tayo. Pangatlo, focus ulit. So, focus, surrender, and focus. Para hindi natin makalimutan. Alam niyo po ko yung pangatlong focus na yon. I-focus natin yung isip natin sa lahat-lahat ng mga ginawa ni Lord. Alalahanin natin. Effective po siya. Sa tuwing nilalagayan ng Panginoon sa akin na, anak, para maibigay mo ang pinaka-mainam na papuri at pagsamba sa akin, alalahanin mo kung paano kita inabot, paano kita iniligtas, paano kita pinili, at paano ako namatay sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, sa tuwing inaalala ko yan, nararanasan ko yung pagbaba ng presence ni Lord. Alam ko, kapag ganyan din yung focus natin, lahat tayo nakakapag-breakthrough sa worship. Kasi ang gagawin ng kaaway, ganito po, may tactics po ang kaaway, may strategy po ang kaaway para mawala ang focus natin. Na imbis na dyan na tayo, paangat na, makapag-breakthrough na tayo, nahaharangan. Bakit po? Ang mangyayari kapag mawala ang tingin natin kay Lord at hindi na tayo nakafocus sa ginawa niya, sa kadakilaan niya, ang gagawin ng kaaway, distractions. May makita tayo na worship team
na medyo nahuli sa pagkanta. May pangyayari na ganon. O kaya, hindi agad nakasabay sa sinabi ni pastor na ito yung kakantahin. Kasi minsan may leading ng Holy Spirit. Minsan, isa po yan sa dahilan para mawala na yung focus natin. Kaya may mga times maganda din na pwedeng nakadilat ka, pero may mga times maganda din nakapikit ka. Kasi kapag nakapikit ka, hindi mo makikita yung pwedeng may distractions. O kaya may biglang paikot-ikot na mga bata. Minsan mawala na yung focus. Pero balik lang uli. Focus uli. So kapag nawala sa focus, balik uli. So yan lang tinuro ng Panginoon. At isa sa nais na gawin ng kaaway para hindi tayo makapag-worship in spirit and in truth, ang bilis lang minsan ipasok ng kaaway yung mga hindi magagandang narinig natin ng mga nakarang araw. At minsan, honestly, minsan dala-dala po natin dito. Kaya mahalaga na i-lay down natin ito kay Lord. So kapag magawa po natin yan, we can worship the Lord in spirit and in truth. Last, yung pangalawang pinapasabi ng Panginoon patungkol po sa prayer. So ito naman ay encouragement ng Panginoon sa bawat isa sa atin na nagpipray. Nais ni Lord na iparating po sa atin, mga kapatid, na patuloy tayo na manalangin sa Kanya. Patuloy daw po tayo na magtiyaga na pumunta dito para manalangin. Dahil nakikita ni Lord yung mga pinagdadaanan natin. Pero ang nais niya na tayo po ay huwag bumitaw sa panalangin. Dahil kinausap po ako ni Lord kanina na sabi ng Panginoon sa akin, anak, iparating mo sa mga anak ko na yung mga anak ko na nagtsatsaga sa pananalangin, hindi bumibitaw araw at gabi, ay meron akong hinanda sa kanila na kasagutan sa mga panalangin ko, na naririnig ko ang mga panalangin nila. So yan ang encouragement ng Panginoon. Huwag po tayong mapagod sa pananalangin dahil may mga hinanda si Lord na mga breakthrough sa ating mga panalangin. Amen? Sige po. Manalangin po tayo. Aming Diyos, Ama, ihanda niyo po ang aming mga puso na sa aming paglapit po sa inyo, dalangin ko po na kayo po ang magkaloob ng kaunawaan. Kayo po ang magkaloob, O Diyos, ng Lord, understanding, Panginoon, na maging malinaw ang bawat mensahe na aming mapakinggan. Lord, I asked, Father, in the name of our Lord Jesus Christ, that may this prayer, O God, ay mag-equip sa amin, mag-ready sa amin, O God, to be a men and women of prayer dito sa church na ito. E-ready niyo po ang church na ito, Panginoon, sa matinding pagkilos po ninyo, na dito sa church na ito ay prophesy, na magre-raise up po kayo ng men and women in prayer, of prayer, na gagamitin po ninyo para magdala ng impact at revival sa aming bayan, sa aming community, O God. Let your kingdom come, Lord. Let your will be done, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe po ninyo ngayong gabi. Oh, thank you, Father. We glorify you, Lord. We magnify you. Salamat, katagpuin niyo po kami, kausapin niyo po kami, Panginoon, ngayong gabi. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, kumilos po kayo. In Jesus' name. Amen. Hindi pa po tayo. Okay lang. Okay. So meron pa po tayong ilang minuto, kahit mga 10 minutes na lang, matatapos na po ako. Or 15 minutes.
Okay lang po. Sige. Pasensya na po kasi maliban po kasi sa misahe kapag may pinapasabi ang Panginoon para sa church, sinasabi ko po. Kasi tinawag po ako sa prophetic ministry. So, ang message po ng Panginoon, be a man of prayer. Maging lalaki at babae po tayo na nananalangin. Our Lord Jesus Christ is a perfect example of a man who always pray. Bago siya pumunta sa lugar kung kailan doon siya ay mangangaral ng salita ng Diyos, magturo, magpagaling, at gawin ang kalooban ng Diyos Ama. Lagi po siyang pupunta sa bundok ng Olibo. Early morning, don't watch. Gabi, medyo gabi pa po na maaga. Madaling araw sa madaling salita. So, ang ating Panginoong Jesucristo is the best example of a man of prayer. Meron pa po sa Bible na mga lalaki, mga lingkod ng Diyos na laging nananalangin. Una po si Moses, si Daniel, si Haring David, si Elijah. Makita po natin kung paano nagkaroon ng matinding impact sa kanilang bayan, sa kanilang bansa, noong sila po ay nag-start na manalangin. So, ibibigay ko po ang tatlong characteristics ng men of prayer. Mga lalaki at mga babae na mapanalanginin. Una, ang characteristics ng men of prayer ay devoted kay God. Mag-pray. Devoted to pray. Buksan po natin ang Colossians chapter 4 verse 2. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So, ang pag-translate po ng devote sa Tagalog po ay pagtsatsaga or matyaga. Kapag tayo po ay tinawag to be a man or a woman of prayer, tayo po ay laging nagtsatsagaan na manalangin. Kamusta po ang buhay pananalangin po natin? Kung merong laging nag-urge, merong laging nagkakaroon ng pagnanais, ang ating spirito at kaluluwa para magtyaga na manalangin, kapatid, tinawag ka to be a man and women of prayer. Yung hindi tayo kailangan na mapagsabihan ni Bishop, ni Pastor Ninfa, ng leader natin na prayer and fasting ngayon. Punta kayo dito sa church. Mga kapatid, sama-sama tayo na manalangin. Kapag tayo po ay tinawag to be a man and women of prayer, every day, may nilalagay si Lord na burden na pagnanais sa puso natin ay pag-pray. Kasi marami po ang dapat na ipanalangin. Yung nangyayari ngayon sa ating gobyerno, yung nangyayari po ngayon sa ating bayan, yung mga karahasan. Di ba doon nangyari yung patayan sa school, minor de edad pa. Mahalaga na nako-cover sa prayer. Nagtsatsaga po tayo sa prayer. Meron pong isang lingkod ng Diyos. He is a man of prayer in history. Ang pangalan niya po ay si John Hyde. Tinawag po siya na the Praying Hyde kasi isa po siyang American missionary na inassign po sa India. At tinawag siya ng Panginoon para manalangin.
Grabe po yung groaning niya, grabe po yung pag-iyak niya para sa kalagayan ng India. Alam niyo po, isang araw, nagkaroon ng matinding revival doon sa lugar ng India. Na yung mga churches na nagkakawatak-watak, na-restore. Yung mga churches na nanlalamig, hindi nag-desire para maglingkod kay Lord, para mag-evangelize. After a long years ng prayer ni John Hyde, sa matyaga niya na panalangin umaga hanggang madaling araw, nakaranas ng matinding revival doon sa India. Grabe po ang magagawa ng prayer. Pangalawa po, ang characteristics po ng men and women of prayer, willing po sila na i-lay down ang kanilang buhay para mag-intercede, para manalangin. Buksan po natin sa Exodus chapter 32 verse 32. Ang sabi po dito sa Exodus chapter 32 verse 32. Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. When was the last time na nilid po tayo ng Panginoon na mag-intercede sa kalagayan ng mga tao na to the point ang tindi ng lalim ng ating intercession at pamamagitan maging yung buhay po natin nakataya. Si Moses. Tinawag po siya na pinaka-humble na tao na nilikha ng Diyos. Ginamit ng Panginoon para ipanalangin yung kanya mga kababayan na dapat ay lipulin na ng Diyos. But because of a one man, isang tao, na namagitan at willing na ialay ang kanyang buhay. At sabi dyan, hindi niya lang ialay ang kanyang buhay, kundi maging yung buhay niya, kahit mabura ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, ay willing siya na i-lay down doon para lang mapatawad ni Lord ang mga tao na sumuway sa Kanya, ang Kanyang bayan na Israel. Actually, ginawa po yan ng Panginoong Jesucristo. Nilay down niya rin ang Kanyang buhay para tayo ay maligtas. Nagpipray po ako that in these last days, magre-raise up po si Lord ng generation. A men and women na mamamagitan at mananalangin na kahit yung buhay nila nakataya. Isa po ba tayo doon sa nagsasabi na, Lord, willing po ako na yung buhay ko nakataya. Kahit yung buhay ko mapahamak para lang maligtas yung aming bansa sa korupsyon. Para maligtas ang aming bansa sa puot ninyo dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nawa, makahanap po ang Panginoon dito sa church na ito. Lalaki at babae na willing ialay ang kanyang buhay para manalangin sa kaligtasan at kapatawaran ng mga tao. Pero sa totoo lang po, hindi madali. Nangangailangan po ito ng matinding paghahari at pagpapasakop natin sa Panginoon para magawa natin yun. Biyaya lang po yun ni Lord kapag magawa yun ng isang tao. Sa pagtatapos, pangatlo, characteristics of men of prayer.
namumuhay po sa kalinisan. Buksan po natin ang unang Timoteo chapter 2, verse 8. Pangatlo po, namumuhay po sa kalinisan. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang samaan ng loob at galit sa kapwa. So ito po ay paalala ng Apostol Pablo sa mga kapatiran na hinahandulan po ni Timoteo. Na si Timoteo po ay nilagay na leader at nagpapastoro sa isang church. Na pinaalalahanan ni Apostol Pablo sa Timoteo na ang nais niya sa mga kalalakihan, kapag manalangin ay mayroong malinis na puso. Walang sama ng loob at galit sa kapwa. Alam niyo po, kung tayo po ang ating spiritual leader, naghahangad na ang bawat isa po sa atin, isa kami na mga ginagamit na mga lingkod ng Diyos sa bawat isa na nandito ay nagpapaalala na kapag tayo ay manalangin, maganda na tama ang puso natin. Papakumbaba tayo, nagpapalinis tayo, at pinapatawad natin mga nagkasala sa atin. Pero alam niyo po, unang-una ang Diyos po. Siya mismo ang mas nalulugod at naghahangad na makita po tayo na sa tuwing tayo po ay nananalangin, lagi pong malinis ang ating puso. At para malinisan ng Diyos ang ating puso, mahalaga na lagi po tayong nagpapasiyasat sa Kanya. Kaya mahalaga po na bago po tayo dumako sa prayer ay papakumbaba po muna tayo, nagpapasiyasat po tayo kay Lord. Kasi may mga bagay tayo na naiisip na sasabi na kala natin tama sa harapan ng Diyos at sa ibang tao, pero hindi na pala tama. Hindi na pala matuwid sa harapan ng Diyos. So, kailangan po yun. Kasi naniniwala po ako, ang effective na prayer ay hindi lang naman ito yung napakaganda ng prayer natin. Napakagaling natin mag-prayer, pero dahil naman yun kay Lord. Kundi naniniwala ako ng matinding pagkilos ng Diyos kapag tayo nananalangin, kapag ang puso natin ay malinis, walang sama ng loob at galit sa ating kapwa. Nagpapalinis po tayo. At sa pagtatapos ko po ng verse, di po ba sabi po doon, alam na po natin yan, pero nais lang po ni Lord, i-refresh po tayo. Sa Santiago po, Santiago, the prayer of a righteous man is effective and powerful. Santiago chapter 5 po ba yan? The prayer of a righteous man. Sa James chapter 5 po ba yan? 5:17 or 5:15. Pero sabi doon, di ba, sa Santiago, that the prayer of a righteous man is effective and powerful. Isa yan sa favorite ko po na verse sa Santiago. Sa Santiago chapter 5. Na para maging epektibo ang ating panalangin, kailangan na araw-araw mamuhay po tayo ng righteous sa harapan ng Panginoon. 5:16. Okay. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kasi kung makita natin doon sa 5:17, katulad ng sinabi ko kanina, si Elijah, si Elias, nung siya po ay nanalangin, nasabi niya ay hindi uulan. After 3 years, hindi po umulan. And after 3 years, nung siya po ay nanalangin, nagkaroon ng ulan. So, merong signs, wonders, and miracles at breakthrough na gagawin si Lord kapag ang puso natin ay malinis at tama
sa harapan ng Diyos. Tayo po tayo. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Panginoon, hinaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon, hinaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong nalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ang nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, hinaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon, hinaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin
Mga kapatid, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Sa buhay po natin, yung natutunan po natin ngayong gabi, na hindi lang po tayo tagakinig ng salita po ng Diyos, kundi tagagawa po tayo. Nais po ba natin na makakita ng matinding revival sa ating history? Be a man and women of prayer. Gusto po ba nating makaranas signs, wonders, and miracles katulad ng ginawa ng Panginoon ng panahon ni Abraham, Isaac, Jacob, Moses at ng kanyang mga disipulo? Sabi ng Panginoon, be a man and women of prayer, na willing na mag-devote ng ating sarili para manalangin, na laging magtiyaga para manalangin. Kahit sa mga panahon na parang hindi feel ng ating katawan na manalangin, at sa mga panahon na ang dami nating pinagdadaanan ng mga problema at pagsubok, nais ni Lord na tumayo po tayo to be a man and women of prayer. Pangalawa na ipag-pray natin, willing tayo na i-lay down ang ating sarili, ialay ang ating buhay para sa kapatawaran at kaligtasan ng maraming mga tao, maging mga kababayan natin. At pangatlo na ipag-pray natin, maging effective po tayo na men and women of prayer. Mamuhay po tayo na may kalinisan at kabanalan, na hindi po natin papahintulutan ang galit, hinanakit at sama ng loob sa ating kapwa. Ipanalangin po natin ang bawat isa, or kung mayroong mang pinapakita si Lord, or tayo, isa tayo mismo, naramdaman natin na tinawag tayo ni Lord to be a men and women in prayer. Ipanalangin natin ang ating sarili at ang bawat isa. At isama niyo po ako sa panalangin. May struggle po ako na pinagdadaanan dahil kinausap po ako ng Panginoon na isa po ako sa tinawag niya sa ating kapanahunan ngayon to be a man of prayer. Ipanalangin po natin ang bawat isa. Sige po, sabay-sabay po tayo. Kailangan po namin ang biyaya. We need your grace. We need your favor and grace. Para, Panginoon, maging men and women of prayer. Walay sa inyo, hindi po namin ito magagawa. Lord, kailangan po namin ang tulong ninyo. Help us, Lord. Para, Panginoon, maging epektibo po kami na mga lalaki at babae na laging nananalangin. Holy Spirit, help us. Lalo pa yung mga tinawag ninyo, Panginoon, dito sa church para maging men and women of prayer. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Palakasin niyo po kami. Inaamin po namin, hiwalay po sa tulong ninyo, wala po kaming magagawa. Not by our mind, nor by our power. It is by the Spirit of the Lord. Kaya nandito po kami ngayong gabi, nagpapakumbaba.
Ina-acknowledge po namin, Panginoon, na sa sarili po namin lakas at kakayanan, hindi po namin magagawa ito. Kung ang bawat isa sa amin ay meron po kayong i-raise up dito, a men and women of prayer, na gagamitin po ninyo na sa buong magitan ng mga panalangin ng mga lingkod ninyo, mga lalaki at babae na i-raise up po ninyo sa church na ito. Lord, ihanda niyo po kami, i-prepare niyo po kami, ang aming katawan, ang aming spirito at kaluluwa. Lord, nandito po kami bilang mga lalaki at babae na mananalangin, at hindi po kami hihinto sa pananalangin hanggat hindi niyo po ninyo na-fulfill ang yung prophetic destiny sa bansang Pilipinas. Ang matinding revival sa aming bayan, ang matinding revival sa aming church, ang matinding revival sa aming barangay, ang matinding revival, Panginoon, sa aming municipality, ang matinding revival na gagawin po ninyo sa aming kongreso, sa aming gobyerno, sa aming senado. Nandito po kami, muli namin, Panginoon, tinatalaga ang aming sarili para araw-araw na manalangin, para sa kaligtasan at sa deliverance at sa revival ng aming bayan, ng aming bansa. Give us the grace, God, na ang bawat isa na i-raise up po ninyo dito sa amin sa church, a men and women of prayer, ay tatayuan po namin ang pagkatawag po ninyo sa amin, na willing po kami na i-lay down ang aming buhay para sa kapatawaran at kaligtasan ng aming bayan at ng aming bansa. Na kung darating man ang punto sa buhay namin, na kahit yung buhay namin nakataya at ikakapahabak namin, give us the grace, kung kakausapin niyo po kami personally, to obey. Katulad ng ginawa ni Moses. At lalong-lalo na po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Na siya ay nag-alay ng kanyang buhay at maging sa kaniyang kamatayan. Nag-struggle siya na manalangin at sinabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang tindi ng kanyang panalangin. Sa matinding intercession ng Panginoong Jesucristo, naging dugo ang kanyang pawis para lang maligtas kami ang buong mga tao. Lord, give us the heart like you, a willing po i-lay down ang aming buhay. Kahit yung buhay po namin nakataya, kung tinawag niyo po kami na manalangin at mamagitan para sa kaligtasan ng aming bayan, ng aming pamilya. Give us the grace to obey you. Kaysa sa sarili po namin. And Lord, we ask you, Father, in the name of our Lord Jesus Christ, give us a pure heart. Kami na tinawag po ninyo dito sa church, a men and women of prayer, na sa tuwing kami mananalangin, give us a humble heart, puso na lagi nagsisisi,
puso na laging malinis para ipanalangin ang bawat isa. Lord, seal this prayer. Seal this prayer, God, na itong panalangin na ito will come to pass sa bawat isang isa amin. Mangyari po ang iyong panahon. Mangyari po ang iyong naisip. Dito sa lahat, dito sa lupa at dito sa salamat, Panginoon. Salamat po sa pagkilos ninyo. Pinupuri ka namin. Ay kung tinignan namin sa sarili namin parang mahirap, hindi namin ito kaya. Pero sa amin ang mga salita, walang bagay na mahirap sa akin. I am the God of all flesh. Nothing is too hard for me. Yes, walang bagay na mahirap sa inyo. Ang lahat na dito ay magagawa namin dahil sa lakas na kaloob ng Panginoon sa Kristo sa amin. Our Father in heaven, into your hands, ay binibigay po namin sa inyo ang aming sarili para gamitin ninyo to be the men and the women of prayer in these last days. Nagagamitin po ninyo na through our prayer, magkakaroon kami ng revival at awakening sa ating Panginoon sa Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyo. Thank you, Lord. Pasalamatan po natin ang Diyos. Are safe in your hand. Dahil sa ginawa niyo sa atin. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There
Ngayon naman po, maghanap po tayo ng partner po natin, mga 2 o 3. Ipag-pray po natin yung mga prayer concerns. May babasahin lang po ako. Hindi ko po alam kung hindi ko alam kung hingi po ako ng tulong sa audio team. Kung pwede natin ma-flash. Meron po kasing letter, pastoral letter, yung PCAC. Ibig sabihin, po yan? Samahan po yan ng, Philippine Council of Evangelical Churches po. Wait, may nasan po ata sa na lang po. Importante po ito. Kasi patungkol na po ito sa samahan ng mga malalaking churches sa Body of Christ sa nationwide sa Pilipinas. So, ang National Director po ay si Bishop Noel Pantoja. Meron po siyang letter patungkol po about sa prayer gathering na gaganapin po sa linggo. Kung hindi pa ako nagkamali, June 28 po yun. Ang pinaka-purpose po ng prayer na yon ay pag-gather natin patungkol po sa crisis sa ating politics at government. So, parang prayer rally po ito. So, doon po ata yan sa EDSA, parang gano'n. Parang people power movement doon sa EDSA. Basta nakalagay po dyan sa meron ako dito pero kung pwede po ma-flash, isama po natin yan sa prayer. Kasi body of Christ po tayo. May malasakit po tayo sa ating bayan at sa ating bansa. So kapag nagsasama-sama po tayo, nagkakaisa sa prayer, malaki po ang magagawa ng Diyos sa ating bayan. So kung na-flash po mamaya yon yung letter na yan. So yan pong letter. Kung hindi po mabasa kasi medyo malayo, may mga kapatiran po na nag-send yan at pwede nyo po makita nyo po yan sa Facebook or kaya mag-search nyo po yung Philippine Council of Evangelical Churches. So letter po yan ni Bishop Noel Pantoja. So, i-wage natin in warfare na yung bayan natin ay lilinisin ng Diyos. So, magkaisa po tayo and then mag-pray po tayo sa bawat isa. May mga concerns po, may mga prayer item na inilalagay po dyan. Sige po, yan po ay ipag-pray natin. Sige po, pwede na po tayo mag-umpisa.
Pinagay mo namin sinabi. Hindi mo tanasan. Katuluhan. Korupsyon. Panigilan niyo po ito. Kaya ako, please, gamutin niyo po yung sugat ng ating buhay. Gamutin niyo po yung sugat ng ating puso. Wala po kaming magagawa para mabago po yung bayan natin. Hanggat hindi po kayo titiis. Wala pong pag-unlad ang aming bayan. Habang di kayo sa atas. Sa gagawin ng bayan at gagawin sa lingkungan natin. Wala pa rin yung siya. Patuloy kami sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo, sa mga rinunto na pinasusuklaman. Lord, kami na po ang namamagitan ng pagtuloy. Extend niyo po ang iyong lahat. Extend niyo po ang iyong pagkakataon. Extend niyo po ang iyong pagkakataon sa aming bayan. Alam namin, karapat-dapat po kami parusahan dahil sa aming mga pagsuway. Sa pagpaligod po namin sa inyo, ang alam namin kasi kami para papaano nyo ng galit ninyo. Kaya Panginoon, isang pa kami sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo at sa mga rinunto. Pero Lord, sinabi po ninyo, Panginoon, na mga bayan ninyo ay tumawag sa inyo. Magpakumbaba. Panginoon, humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Sinabi po ng iyong mga salita. Papakinggan niyo po kami. Diringgin ang aming mga panalangin at pagpapalain po ang aming bayan. Yan po ang pangako mo ninyo, kaya patuloy kami na nagkakaroon ng pag-asa na lumapit sa inyo na kahit ano man po ang kabuluhan, kahirapan na nangyayari ngayon sa aming bayan. Alam namin na ikaw po ang Diyos na tumutupad po sa inyo mga pangako. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Moses. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. A covenant-keeping God. Sabi po ninyo, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Na kapag sinabi ninyo ay gagawin ninyo, hindi po kayo katulad ng tao na nagsisinungaling. Kaya Lord, meron po kaming lakas ng loob na lumapit sa inyo. Despite sa mga hindi magagandang nangyayari po sa aming bayan. Dahil alam namin, Panginoon, na kapag kumilos ka, bumaba ka, at pagpapalain ang aming bayan, makakaranas po kami ng matinding revival. Papaunlarin niyo po ang aming bayan.
na darating ang araw ang bansang Pilipinas ay hindi na po maging lugar ng korupsyon. Na darating ang araw ang bansang Pilipinas, hindi na ito maging lugar ng mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyos, sa mga santo at tribulto. Alam namin na balang araw kapag bumaba ka, Panginoon sa Kristo, at mag-take effect ang revival, naniniwala po kami ng aming mga kababayan, lahat ng mga labi ng aming mga kababayan ay magsabi na ikaw ang tunay na Diyos. Ng aming mga kababayan at mamamayang Pilipino sa oras na kumilos na at bumaba at nag-take effect ang revival sa bansang Pilipinas. Alam namin na darating ang araw, hindi na kami luluhod sa mga santo, hindi na po kami luluhod sa mga revolto. Na darating ang araw, ito lamang ang luluhod namin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, wala nang iba. Maraming salamat. Papangyarihin niyo po ito, Panginoon, dahil sinabi po ng iyong mga salita, Panginoon, na naghahanap po kayo na kahit merong isang tao lang na mamamagitan o kaya, Panginoon, maging pader o Panginoon, maglagay ng tagapagsanggalan, maging pader, Panginoon, upang sa gayon hindi kapag binuhos ninyo at galit ninyo doon sa bayan ninyo ay hindi nyo itutuloy. Lord, sa panahon namin ngayon, nandito po kami. Willing po kami mamamagitan, Panginoon, sa kalagayan ng aming bayan. Willing po kami mamamagitan na maging pader, na magsanggalang, Panginoon, para sa sitwasyon ng aming bansa. Nandito po kami, nandito po ako, para mamagitan, para hindi ko rin naman patuloy ang taon at galit. Sa halip ng galit at doon, ang ibababa ko ninyo ay pagpapala at kasaganaan sa halip ng kaguluhan, Panginoon. Sa aming pananalangin at pagpapakababa sa inyo, Panginoon. Lord, ang mararanasan namin ay kagalingan. Ang mararanasan namin sa bansang Pilipinas ay kaunlaran. Sa halip na kagutuhan, sa halip, Panginoon, na kalikutan. Nagasupukan niyo po kami na mga anak ninyo na naman. Let's your kingdom come. Let's your will be done. Maghari po kayo sa aming bayan. Maghari po kayo sa aming bansa. Sa aming barangay, Lord. Sa aming municipality. Maghari po kayo. Sa aming kongreso, maghari ka. Sa aming gobyerno, maghari ka. Sa aming presidente, maghari ka, Panginoon. Sa aming vice president, maghari ka. Sa aming mga gobernador, sa aming senador, sa aming mga mayor, Lord, sa aming congressman, maghari ka. Sa aming mga councilor, Lord, sa aming barangay captain, at sa bawat mga inalaga po ninyo na pinuno sa aming bayan, Lord, maghari ka. At mangyari po yung kalunod. Dahil Panginoon, kung wala po ang iyong maghaharing pagliligtas, hindi po namin mararanasan. Hindi po na nailangan ang pagkakas ng pagpapala sa aming bayan. Alalahanin po ninyo yung mga hinirap sa tuwang mga nakataas ng aming bayan.
Aming sinasamba. Panginoon, pagpasyan niyo po ang aming bayan. Sa tuwing ng mga anak ninyo at pinaghirap ko ninyo ang kalooban. Hirap pagkilala po natin ang mga pinagkastalan. Panginoon, pakinggan niyo po po. Sa tuwing ng mga anak ninyo na nagsusunod. Ang sinabi ko na yung mga salita at inirinig ninyo ang iyak ng mga anak ninyo na matutuloy. When the righteous cry, the Lord delivers them out of their troubles. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos ninyo. At sa tuwing ng mga anak ninyo, nagululuhod, nagninito, nagpapagulog ang umiiyak sa inyo. Maraming salamat na kayo po ang Diyos na nakakabal. Kumirinig sa panalangin ng inyong mga anak na araw ng Lord. Kumatay, hindi kilala nito lang ng Diyos namin. Na-acknowledge po namin, Panginoon, na ikaw ay sovereign. Ina-acknowledge po namin ikaw lamang ang makapangyarihan. Na kung hindi kami kilos, walang mangyayari po sa aming bayan. Pero alam namin na ang ikaw ay makakakikilos sa aming bayan. Sa isang tingga pa lang namin ang aming bansa ay pagiging maayos. Wala ng korupsyon. Alam namin na kapag bumaba po kayo, ang aming bayan ay magiging hiwasayang kaya wala nang pangalasan, wala nang maraming mga salamat pa rin. Pag-ahari po kayo at masunod ang iyong kalooban sa aming bayan, sa aming bansa, sa aming mga Pilipino. Maraming salamat. Dahil kayo Panginoon na tuminig ang aming mga panalangin. Maraming salamat na kayo po ang Diyos na araw at gabi ay nagpapaluay ang malikinan sa mga anak ninyo na sumusunod sa inyo. Nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kayo po ang Diyos, ang aming Ama na mahabagin, banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Nang iyong habag ay habang buhay. Kung ikaw ay magalit, ito ay panandalian lamang, pero wala ito. Hindi ito maikukumpara sa iyong habag at pagpapatawad na magpawalang hanggan. Maraming salamat na ikaw ang Diyos na nahahabag, nagmamalasakit sa bayan. Dahil ang bayan na ito ay bayan ninyo. Ang bayan na ito ay pagmamayari ninyo. Ito ay nakatalaga para lamang sa inyo. Salamat, Panginoon, ang bansang Pilipinas ay para lamang sa Panginoong Jesucristo. Ang bansang Pilipinas ay magmamahal sa Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon, na hawak niyo po ang aming bansa. Thank you, Father, for blessing our nation. Salamat, Panginoon, na kami ay maghihintay, magtsatsaga, hanggang makita po namin ang fulfillment ng prophetic destiny sa bansang Pilipinas. Salamat, Lord, maghihintay kami. Kami na tinawag ninyo, a men and women of prayer. Salamat, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw ay kumikilos sa aming bayan. Ikaw ay kumikilos sa aming bansa. Hindi po kayo natutulog.
Kayo po ay nagbabantay sa aming bayan. Maghari ka. Jesus be the Lord sa bansang Pilipinas, sa bawat mamamayang Pilipino. Jesus be the Lord sa bawat mga pamilya at mga anak sa bansang Pilipinas. Maghari ka. Thank you, Jesus. Thank you for blessing our nation. Maraming salamat sa pag-fulfill po ninyo ng prophetic destiny ninyo sa bansang Pilipinas. Thank you, Father. Give you honor. Give you thanksgiving. Give you all the glory. Dahil deserve po kayo na mabigyan ng pasasalamat, pagsamba, pagluwalhati ay amin po na ibinibigay ito sa inyo. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Kami ay patuloy na magpapasalamat dahil ikaw ay mabuti. Pag-ibig mo ay wagas. Katapatan mo ay magpawalang hanggan. Lord, anuman ang mga nararanasan namin sa aming bayan at sa aming gobyerno, pipiliin pa rin namin na patuloy na magpasalamat sa inyo, magpuri sa inyo, sapagkat kayo ay tapat. Hindi ka nagbabago. Pag-ibig mo ay wagas. Katapatan mo ay magpawalang hanggan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, sambahin ka. Hallelujah! Hallelujah! Sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede na. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, God. Into your hands, Lord, sa inyong mga kamay, amin po na ibinibigay sa inyo ang aming mga prayer requests, petitions, adorations, thanksgiving. Tanggapin niyo po ang aming mga supplications, petitions, O God, adoration namin. Imabang samyo ito sa inyong harapan. Oh, ibinibigay namin ito sa inyong mga kamay. Oh, into your hands, Lord. Kayo pong nakakaalam lahat ng mga issues na kinakaharap namin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa church, sa aming bayan at sa aming bansa. At sa lahat-lahat ng mga prayer request namin, into your hands. Amin po itong binibigay. Salamat sa pagkilos po ninyo. Salamat, Ama. Purihin ka. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parang alam. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parang alam. Pasalamatan natin ang Diyos!
Dakila ka, maghari ka, Panginoon Jesus. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alam. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang alam. 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 Jesus. Hallelujah. Praise you, O God. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang habag, Panginoon, sa iyong walang hanggang biyaya, Panginoon, na patuloy po ninyong ipinaparanas sa aming mga buhay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat ang aming panalangin ay iyong dinirinig, Panginoon. Sabi ng iyong salita, Panginoon, hindi maigsi ang iyong kamay upang abutin ang mga panapanalangin maging nasa malalayong lugar po sila, Panginoon. Salamat, Lord, ng iyong mapagpalang kamay ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastor, Panginoon, ni Bishop Albert, Panginoon, ni Pastora Nimpa, Panginoon, at ng kanilang mga kasama, Lord, doon sa Australia, Panginoon. Salamat na iingatan mo sila. Pagpapalain, Panginoon, na abutin ang bawat nilang pangangailangan, Panginoon. Oh, Lord Jesus, dinadalangin po namin, Lord, ang magandang kalusugan, Panginoon, sa panahon na ito, Panginoon, dahil nandun po sila sa lugar, Panginoon, na hindi sanay ang kanilang katawan sa climate, Father God. I pray for your protection, Lord, in the name of Jesus. Ang pag-iingat mo sa kanilang kalusugan, Panginoon. Palakasin mo ang kanilang immune system, Panginoon. Palakasin mo ang kanilang resistance, Panginoon, sa karamdaman, Panginoon. Maging sa climate, Panginoon, na hindi sanay ang kanilang katawan, Father God. I pray for your protection, Lord. Salamat, Panginoon, ikaw din po ang magbibigay sa kanila ng masaganang biyaya, ng maraming blessing, Panginoon, upang ang mga lugar na nais po nilang puntahan ay mapupuntahan po nila, Lord, without hindrance, Lord Jesus. Dalangin po namin, let your anointing flow, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat gawa ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo ang bawat hawakan ng kanilang mga kamay, Panginoon. Pagpalain ang bawat salita na kanilang babanggitin, Panginoon. Salamat, Lord, na ang kanilang mga buhay ay magdala ng impact sa iba. Mag-influence sa iba, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy na kumilos ang iyong anointing, O God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang sa kanilang kinalalagyan ngayon, Panginoon.
maging sa kanilang lahat ng pupuntahan, Panginoon, maging sa kanilang pagbalik dito sa bansa, Panginoon. Salamat na sila iyong iingatan at pagpapalain, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Maging yung mga hindi nila inaasahan na blessing, Lord, na in store for them, Lord, in Jesus' name. We pray, O God, na matanggap po nila. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi po ninyo kailanman wini-withhold anumang reward, Panginoon, na intended para sa kanila. Salamat, Panginoon. Salamat din, Lord, sa buhay ng bawat isang naririto na patuloy na nanalangin, Panginoon. Salamat for the devotion, Lord, na nilagay po ninyo sa puso ng bawat isa upang patuloy na manalangin. I-surrender ang mga buhay namin at ang buhay namin patuloy na magamit po ninyo upang mag-stand in the gap, Lord. Salamat, Lord, sa bawat pusong willing, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat, O God. Pagpalain mo ang bawat isang naririto, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mong ilalagay ang burden ng pananalangin sa aming puso, Panginoon, maging kung saan man po kami naroroon, Panginoon. Salamat, i-bless po ninyo ang bawat isa, Panginoon, according sa reward na nais po ninyong iparanas sa bawat isa. Maraming pong salamat, aming Ama. Purihin ka, Father God. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos, Banal na Espiritu. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen.